Ang Hong Kong ay isa sa pinaka-populated na bansa sa mundo. 95% sa naninirahan dito ay ethnic Chinese at ang 5% ay binubuo na ng mga foreigners. Tinagurian ito ang East meets West na bansa dahil sa ipinapakita nito ang kultura ng mixed Chinese at British colony. Dito sineseryoso ang feng shui at ang bagwa, mirror. Karamihan din ng building dito ay walang floor na mayroong number 4 tulad ng 4th floor, 14th at 24th floor dahil sa paniniwalang kapareho ito ng salitang kamatayan. Sikat na sikat din dito ang martial arts. Dito galing ang magagaling na martial artists tulad nina Bruce Lee, Jackie Chan, Chow Yun-fat, Michelle Yeoh, Maggie Cheung at Jet Li. At sa bansang ito galing ang ating letter sender. Dear Mommy Chloe, ako si Marife at narito ako ngayon sa Hong Kong at nagtatrabaho bilang isang researcher. Magdadalawang taon na ako dito at kaya lamang ako napunta rito ay upang matakasan ang malungkot na karanasan ng aking buhay. Hiwalay ako sa aking asawa, Mommy Chloe, ngunit wala kaming anak. 3 taon din kaming nagsama at nung una, tulad ng ibang nagsasama ay parang paraiso ang aming buhay ng lalaking itatago ko na lamang sa pangalang Neil. Mabait si Neil, Mommy Chloe. Ibang-iba siya kaysa sa ibang mga mandiligaw ko kung kaya't siya ang aking sinagot. Actually, marami sa mga kaibigan ko ang takang-taka kung bakit si Neil ang sinagot ko samantalang maraming mga mayayaman at matatalino akong manliligaw. Samantalang si Neil daw ay parang walang alam sa buhay bukod sa gwapo lamang ito. Sinabi ko sa kanila na kaya ko nagustuhan si Neil ay dahil siya lamang ang walang kaere-ere sa mga manliligaw ko. Ayoko rin kasing masyadong nasusuppress ng lalaki dahil may pinag-aralan din naman ako kahit paano. Tulad ng sinabi ko, naging parang paraiso ang relasyon namin ni Neil. Halos araw-araw ay para kaming nagpupulot gata. Masikaso si Neil, Mommy Chloe. Pagkagising ko sa umaga, ready na ang breakfast ko at minsan ay dinadala pa niya sa aming kwarto. Kumbaga, breakfast in bed ang drama naming dalawa. Maraming mga kaibigan namin ang naiinggit sa aming pagsasama dahil para raw kaming mga bagong kasal palagi. Lagi rin silang nagtatanong kung anong sikreto ng aming pagsasama. At ang lagi ko lamang sinasabi sa kanila ay maging open lamang ang kanilang communication. Alam mo, Mommy Chloe, para rin kaming mga teenager at kahit mag-asawa na kami ay para pa rin kaming nagliligawan. Madalas pa rin nagpapadala ng mga love letters, flowers at chocolate si Neil sa akin. Talagang ipinaramdam niya sa akin ang aking kahalagahan sa kanyang buhay. Nasabi ko nga noon na mabuti na lamang at ang isang parang walang alam sa buhay na si Neil ang aking pinili sa aking mga manliligaw. Kung ilarawan ko nga sa aking mga kaibigan si Neil, ay isa siyang perfect husband. Actually, mula nang magkasama kami ni Neil ay marami sa mga kaibigan ko ang nagsabing lalo raw akong gumanda at si Neil naman ay lalong gumwapo. Although talagang gwapo na ito noon pa man, kahit hindi mayaman si Neil, Mommy Chloe ay makinis ang kutis nito. Lagi pa itong nakaputing t-shirt at maayos na maayos lagi ang buhok. Kung titingnan mo ito kahit na hindi mo naamuyin ay parang ang bango-bango lagi. Ang height nito ay 5'9". Marami nga ang kinikilig ng mga kaibigan ko kapag nakikita ng mga ito si Neil. Sinabi ko nga sa kanila na kaya siguro ayaw nilang sagutin ko noon si Neil ay dahil sila ang may gusto dito. Puro hagikik lang ang maririnig mo sa mga kaibigan ko, Mommy Chloe, kapag nag-uusapan na o kaming lahat tungkol sa kagapuhan ni Neil. Wala na talaga akong mahihiling pa sa aming relasyon ni Neil, Mommy Chloe. Alam mo ba yung feeling ng babaeng in love na in love? Lalo ako nai-in love kay Neil kapag kinakantahan niya ako. Maganda kasi ang boses ni Neil at paborito niyang kantahin sa akin ang awiting Pangarap Ko ang Ibigin Ka. Tuwing ikaw ay nariyan, sabay kong nadarama ang kaba at ligaya. Ang iyong tinig, wari ko'y di marinig, pagkat mamamangha magkausap ka. Kaya nais kong malaman mo ang sinisigaw nitong puso.
pangarap ko ang ibigin ka, at sa habang panahon ikaw ay magkasama. Ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito. Pangarap ko ang ibigin ka. Kaya nais din akong makapiling at ibigin. Okay, sarap namang isipin na tayong dalawa ay isa ang damdamin. Aking hinihiling na sabihin mo ang binibulong ng iyong puso. Pangarap ko ang ibigin ka sa habang panahon. Ikaw ay makasama. Ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito. Pangarap ko ang ibigin ka. Okay, tagal ko nang naghihintay, nasa akin ay mag-aalay ng pag-ibig na tunay at di magwawakas. At sa habang panahon ikaw ay magkasama. Ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito. Pangarap ko ang ibigin ka. Pangarap ko pangarap ko ay bigin ka. Mahigit 2 taon na kaming nagsasama ni Neil, ngunit hindi pa kami binibiyayaan ng sanggol. Nang maisipan naming magpatingin ay nalaman ko na ako ang may diferensya, Mami Chloe. Magmula noon ay biglang nanlamig na sa akin ang aking asawa. Minsan ay gabing-gabi na siya kung umuwi mula sa kanyang trabaho bilang isang checker sa isang pabrika. Bagay na hindi niya kailanman ginawa nung hindi pa namin alam na may diferensya ako sa aking matris. Naging bugnuti na rin siya, Mami Chloe, na konting kibot ko lamang ay nagagalit na siya. Hindi na siya tulad ng dati na maasikaso. Talagang nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanyang pag-uugali. Pinilit kong unawain si Neil dahil hindi ko siya kayang bigyan ng anak. Ngunit dumarating din sa puntong napapagod na ako sa pag-iintindi sa kanya. Lalong lumala ang aming problema na kumuha ng kasambahay ang aming kapitbahay. May itsura ang nasabing maid at maputi. Nung una hindi ko pinapansin ang pag-hi and hello ni Neil at ng nasabing maid na itago na lamang natin sa pangalang Lisa. Ngunit habang tumatagal ay nagkakabiruan na si Neil at ang nasabing maid. Isang araw ay kitang-kita ko rin na hinahalikan ni Neil ang nasabing maid sa likod ng bahay ng aming kapitbahay. Ang eksenang aking nasaksihan ay sinarili ko na lamang. Hindi ko akalain na papatulan ni Neil ang isang kasambahay. Ngunit paulit-ulit na bumabalik sa aking alaala ang aking nakita, Mami Chloe, kung kaya't hindi na ako nakatiis at kinumpronta ko
si Neil. Sinabi ko sa kanya ang aking nakita, ngunit parang baliwala lamang ito sa kanya. Parang kampana ng simbahan na umaalingaw-ngaw sa aking tenga at sa buo kong pagkatao nang sabihin niya sa akin na mabuti pa raw si Lisa at hindi baog. Samantalang ako raw ay isang inutil. Sa sobrang galit ko kung kaya't nasampal ko siya, Mami Chloe. Noon ding araw na yon ay nagpa siya akong umalis ng bahay. Hindi ko pinangarap na muling bastusin pa ni Neil ang aking pagkatao. Mula noon ay hindi na ako bumalik pa kay Neil. Hindi rin naman niya ako hinanap at yon ang lalong nakapagpabigat sa aking dibdib. Lumipas ang 1 taon, Mami Chloe, at tuluyan na akong nakamove on. Nalaman ko na lamang na pinaalis si Liza ng kanyang amo dahil nakunan daw pala ito. Ngunit hindi si Neil ang ama, kundi ang kanilang driver. Isang araw ay nagkita kami ng dati kong kaklase na si Rona, Mami Chloe, habang namimili ako sa grocery ng mga gagamitin ko para sa aking pagbibake ng cake para sa aking maliit na coffee shop. Dahil sa tagal na naming hindi pagkikita, kung kaya't nagkwentuhan kami. Napatagal ang aming kwentuhan hanggang sa maikwento ko sa kanya ang tungkol sa nangyari sa amin ni Neil. Sinabi niya na tamang-tama dahil may pinsan siya na irereto raw sa akin. Sinabi ko sa kanya na hindi pa ako handang umibig muli. Sinabi niya sa akin ay papakilala lang naman daw niya ako sa kanyang pinsan. Sinabi pa niya na imposibleng hindi ko raw magustuhan ang kanyang pinsan dahil gwapo raw ito. Sabi ko sa kanya ayoko na sa gwapo dahil gwapo rin si Neil at may trauma na ako sa mga pogi. Dahil sa kapipilit sa akin ni Rona, kung kaya't napapayag rin ako. Nang tawagan niya ang kanyang pinsan ay natuwa siya dahil tamang-tama raw dahil nasa malapit lamang ito. Agad niya itong pinapunta sa amin. Malayo pa ay nakilala ko na ang kanyang pinsan. Ito ang lalaking hindi mapagkit ang kanyang tingin nang makita niya. Ito ang lalaking madalas niyang sulyapan ng tingin nang mag-coffee ito. Actually, napansin din siya nito na panay ang sulyap niya habang nasa kaha siya at ito naman ay nasa isang sulok at nagkakape dahil napangiti ito sa kanya nang magtama ang kanilang mga mata. Lalong kumabog ang kanyang dibdib nang magkaharap sila ng pinsan ng kanyang kaklase. Baka kasi maalala siya nito at sabihin sa kanyang kaklase na panay ang tingin niya dito noong naging customer niya ito. Isang mapalad na ngiti ang nakita niya sa lalaking ang pangalan pala ay Benedict. Nang ilahad dito ang kamay upang formal siyang magpakilala, aminin man niya at hindi ay pansamantalang huminto ang ikot ng kanyang mundo nang ganapin ni Benedict ang kanyang mga palad. Naramdaman niya na medyo humigpit ang hawak nitong kaya't parang may kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan. Ngiting-ngiti naman ang kanyang kaklase nang mapansin na para siyang natutulaga. Patangkad si Benedict, Mami Chloe, sa height na 5'10", moreno at may makapal at itim na kilay. Magiging sinungaling ako, Mami Chloe, kung sasabihin kong hindi ako na-attract sa kanya. Ang pagkikita namin yun ni Benedict ang naging dahilan ng madalas pa naming pagkikita. Ipinaramdam sa akin ni Benedict ang kanyang intensyon na ligawan ako. Ngunit sinabi ko sa kanya na may hindi pa siya alam tungkol sa akin. Napatawa ako nang sabihin niya na kahit na bakla pa ako, ay liligawan pa rin niya ako. Dahil dito kung kaya't naging kampante ako, na ikwento sa kanya ang dinanas ko sa piling ni Neil. Naintindihan niya naman ako at sinabi niya sa akin na handa siyang maghintay kung kailan ako muling iibig. Sinabi ko naman sa kanya na kahit na nakamove on na ako, ay hindi pa talaga ako handang umibig dahil sa trauma na nangyari sa akin. Sinabi ko rin sa kanya na masaya ako tuwing kasama siya at sana ay nandyan lang siya lagi sa akin at huwag siyang mawawala. Sumubok na akong umibig at magbigay ng tunay na pagmamahal. Ngunit kami ay nagkalayo pagkat hindi kami magkasundo. Heto ka, bagong nagmamahal, nangangako na tayo ay magtatagal. Paano ba ang dapat kong gawin? Sana ay pagbigyan ang aking hiling. Huwag ka lang mawawala kapag nariyan ka, ako'y sumisigla. Kahit hindi ko pa kaya
Sana sa akin ay hindi magsasawa. Puso'y ibibigay sa'yo sa oras na mag-inumang sugat nitong panahon lamang ang hinihiling sa'yo. Sana ay pagbigyan mo ako. Huwag ka lang mawawala. Huwag ka lang mawawala. Kapag nariyan ka, ako'y sumisigla. Kahit hindi ko pa kaya ang magmahal, sana sa akin ay hindi magsasawa. Puso'y ibibigay sa'yo sa oras na mag-inumang sugat nito. Panahon lamang ang hinihiling sa'yo. Sana ay pagbigyan mo ako. Huwag ka lang mawawala. Huwag ka lang mawawala. Naging exclusively dating ang status ng aming relasyon ni Benedict, Mami Chloe. Naipakilala ko na rin siya sa aking mga magulang at maging ang mga ito ay botong-boto sa kanya. Hindi rin itinatago ni Benedict na isa siyang single father. Ngunit hindi sila nagsasama ng ina ng kanyang anak. Nag-abroad daw ito at nagkaroon ng karelasyon doon. Nasa poder niya raw ngayon ang kanyang anak na babae. Tumagal ng tumagal ang aming exclusively dating status na ito nang walang naging hassle. Naging tampulan na rin ang tukso si Benedict sa bahay namin kapag nagkikwentuhan kung kailan niya ako pakakasalan. Sabi niya naman na matagal na niya akong inalok ng relasyon, ngunit ako raw ang tumatanggi. Dahil dito, kung kaya't ang mga magulang ko na mismo ang nagsabing sagutin ko na si Benedict. Hewan ko ba, Mami Chloe, kung pressure lang ba ang nangyari dahil sa mismong harap ng mga magulang ko ay sinagot ko si Benedict. Naging napakasaya ng araw na yon para sa amin dahil anniversary pa mismo iyon ng aking mga magulang, kung kaya't naging instant double celebration kumbaga ang nangyari. Agad ding plinano ang kasal at bago natapos ang araw na yon ay nabuo na ang aming pagpapakasal after a month lamang. Napakabilis talaga ng pangyayari, Mami Chloe. Hindi ko talaga inaasahan ng ganon, pero wala namang pagsisisi mula sa akin. Lumipas ang mga araw at linggo hanggang sa ikasal na kami ni Benedict. Nagdesisyon na rin ako sa kanila na tumira, kasama ng kanyang anak na si Reyna na nakasundo ko na rin. Walang naging problema sa aming pagsasama ni Benedict, Mami Chloe. Alam kong talagang mahal niya ako dahil pinakasalan pa rin niya ako kahit na wala akong kakayahang bigyan siya ng anak. Anya, hindi yon hadlang sa kanyang pagmamahal sa akin. Isa pa ay may anak na rin daw naman siya o kami dahil nga kay Reyna. Lumipas ang mga buwan at taon, Mami Chloe, na nagsilbi akong isang tunay na ina sa anak ni Benedict na si Reyna. Kasundong-kasundo ko ang bagets at habang lumalaki ito, ay maraming nagsasabi na nagiging magkahawig na kaming dalawa. Wala nga raw magsasabing hindi ko tunay na anak si Reyna kung hindi lamang daw alam ang totoo. Naging very responsible husband naman si Benedict sa akin. Halos walang araw na wala siyang dalang pasalubong sa akin kapag umuwi siya mula sa trabaho. Hindi rin ako natatakot na maraming maghabol na chick sa aking asawa dahil sa kanyang itsura. Ngunit sinabi sa akin ni Benedict na sawa na siya sa magaganda.
Medyo nagtampo pa ako nang sabihin niya yon dahil ang ibig lamang sabihin ay pangit ako. Ngunit sinabi niya na sawa na siya sa magaganda, kaya't nang makakita siya ng mas maganda ay hindi na niya pinakawalan pa. Nakurot ko tuloy siya nang sabihin niya yon. Ngunit hindi ko alam kung totoong some good things never last. Ito'y dahil isang araw ay humahangos na pumunta ng bahay ang isang kasamahan sa trabaho ni Benedict. Sinabi nito na nasa ospital daw si Benedict. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik at agad akong pumunta ng ospital na sinabi ng kanyang katrabaho. Hindi ko na rin ito tinanong kung anong dahilan ng pagkaka-ospital ng asawa ko. Nang makita ko si Benedict na may oxygen ay hindi ko na kinaya. Bumigay na ang katawan ko at doon din mismo ay hinimatay ako. Nang mahimasmasan ako ay sinabi sa akin ng doktor na huwag akong mabibigla sa aking maririnig. Bagamat hindi ko pa alam ang totoong dahilan ng pagkaka-ospital ng asawa ko ay parang track and field na nag-uunahan sa pagtulo ang luha ko, Mami Chloe. Parang hanggat maaari ayaw ko nang marinig ang anumang sasabihin ng doktor. Para bang anumang oras ay muli na naman akong papanawan ng ulirat kapag nalaman ko ang tunay na sakit ni Benedict. Inakay ako ng doktor sa loob mismo ng kanyang opisina. Nagpasama ako sa nanay ko upang kahit paano ay may masandalan ako. Sa kwarto ng doktor ay sinabi nito sa akin na cancer ang sakit ni Benedict at nasa stage 4 na ito. Nangatog ang tuhod ko sa aking narinig, Mami Chloe, muli ay umagos ang masaganang oras sa aking mga mata. Pilitin ko man na magpakahinahon ay hindi ko magawa kung kaya't muli akong nawala ng malay. Nang muling mahimasmasan ay muli na lamang nagtuloy-tuloy ang pag-iyak ko para akong pinagsukluban ng langit at lupa ng mga oras na yon. Ang init-init ng pakiramdam ko ng mga sandiling yon samantalang napakalamig ng aircon sa loob ng opisinang yon. Nang makaipon ng lakas ay agad kong pinuntahan si Benedict sa kanyang kwarto. Gising na ito at wala na ring oxygen. Kinumusta ko ito at kahit na alam kong nahihirapan siya ay sinabi nitong okay lang siya. Ako pa ang inalala nito na makitang namumugto ang mga mata ko at maputlang maputla ang itsura ko. Nakisuyo rin ito sa mother ko kung pwedeng ibili ako ng pagkain. Sinabi ko rito na huwag akong alalahanin dahil okay lang ako. Makalipas ang 2 araw at lumabas na rin ang ospital si Benedict, pinilit nitong magtrabaho, ngunit ako na mismo ang nakiusap sa kanyang opisina na pagpahingahin na muna ito. Mula nang malaman namin ang sakit ni Benedict ay lalo itong lumala. Parang naghanap lang ito ng outlet upang tuloy-tuloy nang lumabas. Lumipas pang mga araw na pinipilit ni Benedict na magpakatatag o siguro ay mas tamang sabihin na pinilit naming magpakatatag. Sumailalim na rin siya sa chemotherapy, ngunit lalo lamang lumala ang kanyang cancer. Nagdumanas na siya ng chemo. Kitang-kita ko ang sakit na nararamdaman ni Benedict, Mami Chloe, ngunit nagpakatatag pa rin ako. Unti-unti na rin nauubos ang ipon namin kung kaya't minabuti kong magtrabaho na rin upang kahit paano ay maibsan man lang ang gastusin sa kanyang mga gamot. Nang may mag-offer na sa akin ng trabaho sa abroad ay agad ko itong tinanggap kahit na masakit man sa aking kalooban. Ipinaubaya ko na lamang si Benedict sa aking mga magulang. Tutol na tutol si Benedict sa aking desisyon na mag-abroad, ngunit ipiniliwanag ko sa kanya na kailangan kong gawin at kailangan naming magsakripisyo para na rin sa ikagagaling ng kanyang sakit. No choice kami ni Benedict, Mami Chloe, kahit na masakit sa akin na hindi ko siya maalagaan sa panahong kailangan niya ako, ay wala akong magagawa. Ang tadhana na mismo ang nagdidikta na kailangan naming magkalayo. Sa ngayon ay narito pa rin ako, nagpapambuno sa kapalaran na tila isang karayom sa bunton ng mga dayami. Hindi ko kayang mawala sa akin si Benedict, Mami Chloe. Ang lalaking tanging nagbigay ng respeto at tinanggap ako sa kabila ng aking kakulangan na maging isang ina. Hindi ko talaga makakaya, Mami Chloe, kung mawala siya sa akin. Kung nawawala ka sa piling ko, hindi ito matatanggap ng puso ko. At sa bawat pangarap ay biglang naglalaho, mawawalan saysay ang mabuhay sa'yo. Kung masamang panaginip lamang ito, sana ako ay gisingin mo. At sa aking pag-isip, ako iyong yakapin at sabihin
mo ako'y mahal mo rin. Kung mawawala ka, hindi ko makakaya harapin ang bukas ng nag-iisa. Kung ako'y iiwan mo, paano na tayo? Sayang ang pangako sa isa't isa. Kung mawawala ka, mawawala ka, hindi ko makakaya harapin ang bukas ng nag-iisa. Kung ako'y iiwan mo, paano na tayo? Sayang ang pangako sa isa't isa. Sa ngayon ay hoping against hope ako, Mami Chloe, na malalagpasan pa ng aking asawa ang kanyang kalagayan ngayon. Maraming salamat din sa pagbibigay mo ng daan sa istorya ng aking buhay. Kahit paano ay naibsan ang sakit na aking nararamdaman. Hanggang sa muli, Mami Chloe, at sana ay nasa maayos kayong kalagayan kapag natanggap nyo ang email kong ito. God bless, Marife. Kasabihan na nothing is permanent in this world. Tulad ng ibang bagay, ang buhay ay pansamantala lamang. Hindi ito mananatili sa mundo. Darating at darating ang panahon na babawiin sa atin ang ating hiram na buhay. Kaya naman, dapat ay maging handa tayo lagi dahil anytime ay maaari niya itong kunin ng walang paalam. Sa iyo, Marife, sana nga ay malagpasan ni Benedict ang kanyang karamdaman ngayon. Ngunit ihanda mo na rin ang iyong sarili sa maaaring mangyari. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng tiwala na maisapubliko ang isang bahagi ng iyong buhay. Hanggang sa muli, ako pa rin si Mami Chloe para sa isa pang edisyon ng Around the World with Love.